Psalm chapter 138, verse 7 to 8. Sabi dito sa verse 7 and 8, Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Verse 8, The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Let's pray. Panginoon, salamat po sa binigay niyo pong oras. Kami po ulit ay makapag-aral ng inyong salita. Dalangin po namin na kayo po yung manguna sa amin, na ay mangusap po kayo, at kayo po yung may taas, Panginoon, ngayong araw na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ay maintindihan po namin ito, Panginoon, at dalangin po namin na nawa ay patawarin niyo po kayo, Panginoon, sa mga pagkakasala na aming ginawa, Panginoon. Nawa, ilisin niyo po ito upang hindi po mapigilan, Panginoon, ang pagpapala na ibibigay niyo po sa amin. Dalangin po namin na wala pong mga distraction, Panginoon, at kayo po yung patuloy na gumabay, Panginoon, sa amin. At muli, pinupuri at pinapasalamat po namin kayo. Ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi dito, verse 7, Though I walk in the midst of trouble. Yan. So, nakafocus pa rin tayo sa faith. Yan, na time na tayo ay sumusulong sa trouble. Yan. And thou wilt revive me. Yan. So, kapag tayo ay sumusulong sa problema, yan, sa una, medyo mahirap pa kasi tinatansya pa natin kung kaya nating i-manage. Yan. Kapag merong time na kapag, tawag dito, yung alam mo na yung mangyayari sa'yo bukas, that for example ngayon ay meron kang problema or meron kang problema na inisip, tapos nga may sakit ka, tapos malapit ka nang magkasakit or hindi mo pa alam pero malapit na. Ngayari, kung sakit ang ulo mo, tapos talagnatin ka na. Tapos bukas, meron kang gagawin, meron kang commitment, may plano ka. Paano kaya yung gagawin mo? Ganyan, paano kaya ulit gagaling agad? Siyempre, magpe-pray sa Panginoon. The same time, ang Diyos, magbibigay na siya ng wisdom kung paano mo siya gagawin. Kaya nga yung faith, kapag nag-pray tayo, nagtiwala tayo sa Panginoon, doon na mangusap ang Panginoon kung ano yung gagawin natin. O, di gawin mo na to, inom ka na ng gamot para tomorrow, ka na, ayos ka na, okay ka na, magpahinga ka, ayan, para bukas, okay ka na. Ayan, na sinasabi dito sa verse 7, Thou wilt revive me. Yan. Sino ang sino ang gagabay? Sabi dito, Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and the right hand shall save me. So, ang Diyos yung makita natin dito, yung right hand. Siya ang magbibigay ng strength natin. Siya yung mag-save sa atin. Kaya nga yung future natin ay magiging safe. Yan, kasi ang Diyos yung ating, kumbaga, superhero. Yan, siya yung tagapagtanggol natin. Kasi kapag merong enemies na dumarating, mga trouble, mga problema, ang Diyos ang ating superhero. Yan, at siya yung magtatanggol sa atin at tayo ay maliligtas. Kaya kapag yung future iniisip natin, yan, ang Diyos na yung ang Diyos na yung bahala kasi ipag-pray natin yung natin, yung future natin. Tapos kailangan natin na tawag dito na ang Diyos pa rin yung manguna sa akin. May plano ako pero ang Diyos pa rin yung tawag dito yung may kalooban kung ba ito, kung kalooban ni Medyo ba to or hindi. Yun. Kaya nga magiging safe na yung future natin kapag yung faith natin sa Panginoon andun na. Ang Diyos na yung bahala kasi binigay ko na sa Kanya yung aking plano. Ito yung plano ko, Panginoon, at kayo pa rin yung bahala kung gusto niyo pa hindi. Pero kung isipin natin, kapag para sa Panginoon, posible kung hindi niya kalooban. Di ba? Kung para naman sa Panginoon, basta ang kwan doon, pinopoint is ang Diyos yung mapuri. Ito yung plano ko,
ang tanong, ito ba yung, ang Diyos ba yung may taas o yung sarili ko? Ganun. Kaya nga, kapag iisipin natin kung plano kaya to ng Panginoon na ibibigay ko yung buhay ko, plano niya kanya. Kung isipin natin, mas gusto niya, 'di ba? As anak niya, mas gusto niya kasi nga binibigay natin yung future at nagiging safe yung future natin. And then sabi sa verse 8, the Lord will perfect that which concerned me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. So, ibig sabihin, kapag binigay natin yung future natin, ang Diyos na yung bahala. Hindi na yung sa ating, hindi natin ibibase sa ating work. Kaya sabi dito sa last, forsake not the works of thine own hands. Hindi sa sarili nating kamay. Ibig sabihin, sarili nating trabaho. Hindi natin i-base sa ating work. Kasi kapag nagtiwala tayo sa sarili natin, ay sigurado yung future natin is mahihirapan at yung safe na sana hindi na mangyayari kasi nga yung sarili natin yung ating tinitignan. Kaya lang natin tignan yung sa verse 7 na ang Diyos yung gagawa. Ang Diyos yung gagawa, hindi yung sarili nating works. Kasi kapag yung ginawa natin yung ating pansarili, ito kaya ko to. Kaya nga yung iba sinasabi nila, love yourself, yan, selfishness, ganyan, self-righteous, kaya ko to, kaya ko to, ganyan. Tapos wala sa Panginoon, pwede pa na sabihin na kaya ko to sa biyaya ng Panginoon. And, makapagtagumpay ko sa biyaya ng Panginoon. Pero pag sinabi natin na kaya ko to, wala. Kasi andun na din yung pansarili na kakayahan. Wala doon ang Panginoon. And then sabi dito sa verse or sa Psalm chapter 91, ito yung magandang encouragement sa atin. Psalm chapter 91, verse 2. Psalm 91 verse 2, sabi dito, yan. Psalm chapter 91 verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, and Him I trust. Yan. So, ang Diyos yung ating pagkakatiwalaan. Yan. Sa last, sabi niya dito na in Him will I trust. Kasi wala nang iba eh. Wala na tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Panginoon lang. Kaya medyo mahirap magtiwala sa isang tao na hindi mo alam kung katiwala ba siya or hindi. But meron time na pwede rin nating sabihin na para makita natin yung tiwala natin sa isang tao, itatry muna natin siya. After that, doon natin makikita kung katiwala ba siya or hindi. Yan. Pero dito, ang Diyos na yung ating sigurado 100% na ang Diyos yung manguna. Kaya nga lahat ng ating mga dapat na sabihin, yan, mga problems, Panginoon, hindi ko to kaya, yan, kailangan ko ito, kailangan ko kayo, yan, kakatiwalaan ko kayo. Dapat maramdaman ng Panginoon yung tiwala. Kasi binibigay na natin yung tiwala natin sa Panginoon na yan, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Yan. Kaya kung dito makita natin dito sa verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yan. Kapag nagkakuan tayo, yung nagpe-pray, mas maganda na yung yung kumbaga maramdaman ng Panginoon yung tiwala. Yung kaya nga kapag nagpe-pray, mas maganda talaga na secret, yung walang nakakita, tahimik, ganyan. Pero meron din time na makita ng iba na nagpe-pray ka. Ng iba, may encourage sila. Na, uy, bago matulog, nagpe-pray, ganyan. Tapos, gagayahin ka na rin niya kasi nagpe-pray, ganyan. At andun yung makita nila yung tiwala, at the same time, yung future, anong mangyayari bukas. Kasi yung prayer natin na
yung mga plano natin, ang Diyos na yung bahala, ganyan, anong mangyayari bukas. Kasi ang Diyos lang yung may hawak yung may hawak sa bukas, the next year, next week. Kaya nga hindi pwedeng sabihin na ito gagawin ko to next month or next week na magiging successful to. Medyo mahirap na ganoon eh. Kumbaga, parang mayroon na siyang, parang tinatapos na natin na yung with ED. Kasi parang nangyari na. Pero hindi natin control eh. Kaya nga, andun pa rin yung marubdob na prayer na nawa ay maging kalooban ng Panginoon. Meron din sa Bible na na mas effective talaga. Mas magandang nagpe-pray ng madaling araw. Ganyan. Kasi mas, wala pang mga maingay, ganyan. At mas lalong maramdaman mo ang Panginoon. Kasi kapag mayroong nakakita, tapos maingay pa, tapos makita ka nila, ganyan, or mahirap pa nga kapag sa bahay walang kwarto, tapos mag-pray ka, siyempre, andun yung ingay, ganyan, nadaan-daan sila, madidistract, ganun. Kaya mas maganda, nagpe-pray tayo na walang maingay, talagang kinakausap ang Panginoon, ganyan. Kasi, andun yung ating, gusto nating ibigay yung ating ah, prayer na mapakinggan ng Panginoon at makapag-focus tayo sa pagpe-pray. Kaya nawa yung ating future ay ibigay natin sa Panginoon kasi wala hindi natin kaya yung mangyayari. Hindi natin control. Yan, hindi natin control. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon yung ah, ating future at magiging safe ito kasi ang Diyos yung gagawa. Yan. Lagi lang natin tandaan na ang Diyos yung gagawa, ang Diyos na yung bahala kasi siya yung right hand na magtatanggol sa atin, gagabay at magbibigay ng ating kalakasan na magpapatuloy kahit anong mangyari. So, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyong binigay.